Tagapagsalita ng Department of Health. Nasa linya natin, ASEC Albert Domingo. ASEC, good morning po. Welcome, Double Wang sa Double B. Good morning. Hi, good morning, Double Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso nakikinig at nanonood. Balita po namin, maglulusad kayo ng malawakang bakunahan laban sa tigdas. Ligtas-tigdas. Oo. Yes, mangyayari yan, Double Weng, sa darating na Lunes, no, sa January 19. Naalala ko, lilipad na nga pala kami bukas. Pupunta ho, kaya ako sinabing lilipad kasi malaking bagay ito sa Department of Health. Full support kami doon sa ating mga kasamahan sa Mindanao dahil ito yung datos natin. Yung ating measles o tigdas, saka yung rubella o yung tigdas hangin, yung bilang ng mga kaso mula Enero 1, 2025 hanggang Enero 3 ngayong taon, 2026, yan yung full year, meron tayong 5,159 na kaso. Mas mataas ito ng 32% kumpara dun sa 3,901 na naitala noong 2024. Tapos Double Weng, 73% dito hindi bakunado at galing sa mga rehiyon na Mimaropa, Region 9, Zamboanga, 10, Northern Mindanao, 12, Barm, Bangsamoro, saka National Capital Region. Ang dami po kasi sa Mindanao, kaya hindi naman sinasabi na nagkahawaan na malakas doon, pero maraming hindi bakunado. Kaya kailangan mag-catch up tayo. Pag bakunado ba, Sek, gaano kalaki yung porsyento na ligtas ka ba sa tigdas o magiging tatamaan ka pa rin pero ikaw ay hindi magiging severe ang kaso mo? May mga ganun ba sa tigdas? Magandang tanong yan, Ms. Weng, no? Kasi kung usaping trangkaso, hindi ka ma-hospital. Sa tigdas, hindi ka mahahawa. Actually, yun ang mangyayari. No? Hindi naman siya 100%, pero mataas, Ms. Weng. Nasa mga, kung di ako nagkakamali, mga 90 to 95% pataas. Ang mahalaga kasi dito, yun pong mga, ano ba pwede mangyari pag nagkaroon ng tigdas? Nako po, pwede magkaroon ng pulmonya, pamamagaan ng utak, pwede ka mamatay basically kapag ikaw ay nagkaroon ng tigdas, lalo na sa mga batang chikiting. Mga anong edad yung mga vulnerable dyan? Kailan ba una dapat na ibibigyan na ho ng bakunang pagtigtas yan? Ayan, actually, magandang tanong yan, combination yan, yung mga vulnerable at kaya dapat kailan mauuna. Sa routine immunization, kung tutuusin, dapat 9 months old yung unang bakuna. Sa lahat ng mga baby po, mga nanay na nakikinig, hindi ko kailangan antayin tong supplemental immunization activity. Meron tayong bakunahan na nangyayari all year round. 9 months yung unang turok, tapos yung booster sa 12 months pagka nag 1-year birthday na. Pero ang gagawin namin, Double Weng, dun sa ating gagawin na supplementary immunization, ibababa natin yung palugit kahit hanggang 6 months kasi nakita rin namin sa datos, dun sa mga lugar, sa mga rehiyon, medyo bumababa ng below 9 months yung nagkakaroon ng tigdas. Safe naman po yun, may pagpayag po ang ating mga eksperto, ibababa to 6 months old hanggang 59 months or until 5 years old. So, 2 beses dapat ay merong bakuna ng tigdas. Isang 6 primary, months, isang booster. 6 months, tapos 12 months. 59 months. Kanyo? Sige. Linawin ko, Sige. Double Weng. Yung dalawang turok, yung una is 9 months, saka yung ikalawa is 12 months kapag routine. Pero ang nangyari po kasi ngayon, dahil nakakita nga tayo ng pagtaas at marami kasing, kumbaga parang ang strategy, pag pumunta ka doon, hindi mo na masasabi kung sino yung batang bakunado sa hindi. Kasi 73% sa kanila hindi bakunado eh. Tsaka walang hawak na record yung mga yun. Pwedeng bigyan ng isang shot lamang, pero as low as 6 months up to as high as 59. Kumbaga, ating susubukan na ibaba yung numero na 73% unvaccinated. Pero wala bang problema yun kung baka yung iba doon? Sabi nyo nga, baka nabigyan na nung 9 months, nakalimutan lang, tapos bibigyan nyo ngayon. O yung mga wala po naman. Pag nadoble? Opo, wala naman siyang pagdodoble, Sir Weng. Ang mangyayari kasi doon, ang measles kasi, parang ibang bakuna rin. Ang isa lang ang tatanungin namin, basta ba hindi sa nakaraang buwan ay nabakunahan? Kahit po nabakunahan ng 2 months ago, 6 months ago, or kahit mga almost 1 year ago, lalo na yung mga matatandang bata, okay lang po yun, hindi po problema. Actually, parang mangyayari, magiging parang booster
booster dagdag para pa. mas mapapagiting pa natin yung kanilang resistensya. Maraming klase ng tigdas, partner, di ba? May ano ba? May tigdas hangin na narinig Yun ba tayo. yung yun ba yung rubella? Ano bang difference ng measles at saka rubella, Asek? Yan. Maganda tanong yan. Kasi parang lagi sinasabi namin measles, rubella, no? Actually, dalawang virus yun, magkaiba. Yung measles, mas nakamamatay siya. Pero nakamamatay rin yung rubella. Measles, mas nakamamatay. Ang apektado po, mas karamihan ay mga bata. At yung kanyang sintomas, medyo nag-iiba lang ng kaunti yung presentasyon. Pero ganoon pa rin yung mga pantal. Sa totoo lang bilang doktor, nung inaaral namin, isa yan sa mga kailangan mo na saan sa bahagi ng katawan nagsisimula yung pantal. Nag-iiba yung presentation na sinasabi. Yung rubella naman, mas delikado siya sa mga buntis. Bakit sa mga buntis? Ito yung nagkakaroon ng, pwede kang magkaroon ng congenital effect. Ibig sabihin, yung bata sinapupunan, maaari maapektuhan. Kaya kung maaalala po ninyo, sa mga nanay na nagpapacheck up, kapag merong nagpapatingin na bata na may sabihin na may tigdas or tigdas hangin, ang gagawin ng clinic, lahat ng mga buntis, tabi muna, okay, doon muna kayo sa kabilang kwarto, kasi hindi pwedeng maghalo. Oo, balikan ko lang, yung tigdas at saka tigdas hangin, magkapareho lang yan? Magkaibang virus siya, Sir Weng, pero isa lang yung bakuna nila, yung MMR na sinasabi. MMR, okay. Sige. Ito lang tanong ko, Asek. Bali, ang kailangan lang ng bata ay isang primary vaccine tapos isang booster. Tama Minsan- yun. At sa lifelong immunity yan, Ms. Weng, Ayun. kapag nabigay yung dalawang yun. Pareho po yun sa measles at saka rubella. Yes, that's Okay. correct. Kasi yung kanilang bakuna is yung MMR. Ibig sabihin po ng MMR, measles, mumps, nakahalo na rin yung sa beke. Measles, mumps, and rubella. Combination vaccine po siya. MMR. Kung hindi Kaya ka pala. magkaroon ng makakuha ng booster shot, nandun pa rin yung panganib na madaling mahawa ka ng tigdas? Ay, magandang natanong mo yan, Miss Weng. At Opo. sabihin natin sa lahat ng mga kapusang nakikinig, no? Mga mami po na maaaring nakakuha ng first dose ng 9 months, huwag niyo pong kakalimutan yung 12 months kasi yung tanong ni Miss Weng, ang sagot doon, vulnerable pa rin ho kayo kung di niyo makompleto yung 2 shots. Siguro magtataka tayo, bakit yung gagawin ng DOH starting January 19, 1 shot yung ibibigay? Ang magiging konsepto ho kasi niyan, kung hindi pa nabakunahan, ibig sabihin tawag natin na vaccine naive, wala pang turok sa kahit anong measles, mumps, rubella, yun yung magiging first dose niya. Tapos i-record dun sa kanyang parang baby book o yung papeles niya na kailangan bumalik ka. Tapos babalikan po yun after mga 3 months, may follow-up yun. Ngayon, yung ibang mga batang matanda naman na maaaring nakalimutan na nila kung kailan sila nabakunahan, ang i-assume ng DOH is Asek? I-assume ng DOH ay... Nawala. sa mga nakatatanda, naputol si Asek. Balikan ayusin natin si ang Asek. linya na yan, ha? Paalala lang po doon sa mga nanay, ang shots, di ba, 9 months, pero pwede daw ibigay ng 6 months. Pero ang booster shot niyan, dapat nasa 12 months. Oo, ito. so, At saka hanggang 12 months. Okay na daw balikan si natin. Asek. Okay, go. Asek? Asek? yun. Yes, I'm back. Opo. Yun po sinasabi niyo para doon sa mas nakatatanda. Ano yun? Doon sa mga nasa katatanda, kapag hindi nila maalala kung kailan sila nabakunahan, ang tingin na po ng DOH dun sa ibibigay sa kanya, yun na po yung booster dose. Kasi Okay. lalo na Oo. matanda na po sila, iba na po yung kanilang resistensya. Pangbata lang ba binibigay yung bakuna? Kasi halimbawa, katulad namin ni Weng, definitely hindi na kami bagets. Pero halimbawa, isa sa amin hindi pa nagkakaroon ng tigdas. Kailangan ba namin nakalimutan magbakuna na pa? namin. Oo. Actually, magandang tanong yan, Double Weng, kasi kung meron po tayong mga kapuso na talagang hindi maalala kung nagkaroon ng tigdas o hindi or kung nabakunahan, kahit may katandaan na po, pwede ho magpabakuna. Pwede ho ang MMR. Actually, sa mga, alam po ng mga OFW to may mga bansa na nagre-require ng vaccination history at hahanapin nila. Pwede ho kayong sumangguni, although ako po magiging prangka, baka sabihin ng health center, medyo malaking baby na po kayo. Hindi naman bawal, pero ibig sabihin lang po, ang pwede hong puntahan is ang Bureau of Quarantine pa sa mag-abroad. Para sa mga hindi naman po mag-abroad, pwede ho nating itanong sa ating health center kasi pwede naman po yun. Hindi, kasi pwede. kahit mga may edad na, tinatamaan pa rin ito eh. Oo. Diba? Oo. Ng measles. Yes. Meron pa rin matanda. Tama, Sir Weng. Meron pa nga German measles Oo. matawag doon? Ang tigdas po ba, isang beses lang in a lifetime tumatama sa isang tao? Hindi, pwede O repeat. nagre-recur yan? May repeat showing.
Actually, ano siya, since lifetime immunity siya, mapabakunahan ka or matamaan ka ay lifetime na. Pero mas gusto natin syempre yung mabakuna. Oo. Kasi yung mabakunahan, hindi lalabas yung sintomas. Pag tinamaan ho kayo, para ho kayong tumaya sa loto. Ang problema dito, yung mananalo is yung mabubuhay kayo. Di ba, napakabihira ko nung manalo sa loto. So, mas maganda ho na mabakunahan na po kaysa magkasakit. Pero Oo. katulad siya ng bulutong na isang beses lang siya tumatama sa isang tao. Yes. So Ah. so yung mga iba ho na nagkaroon na ng measles, maaaring meron ng lifelong immunity. Pero muli uulitin ko kasi baka yung nakikinig na ibang kapuso sabihin, ay okay naman pala. Mapapanghawa na lang, wag po. Sugal ho sa buhay yon. Mas mabuting mabakunahan na po. Okay, Ayun. bakit sabi niyo kanina marami pa ho tayong hindi nababakunahan? Ano ba yun? Anong dahilan? Bakit ayaw nila, takot ho sila dahil meron pa silang yung Vaccine scare. Yung vaccine takot ho dala ho nung naging Dengdaksya issue dati. ng dengue kaya lahat ayaw na ho magpabakuna. Actually, Sir Weng, magandang tanong yan. At iuugnay ko kung bakit January 19, kaaga-aga sa taon na magsisimula sa Mindanao. Nakita ho namin sa datos namin, kung maaalala niyo po mga, I think it was 2024, nagkaroon tayo ng outbreak sa Mindanao rin po, di ba? Tapos nagkaroon tayo ng measles outbreak response immunization. Paspasan nung Mayo 2024 at napababa natin yung bilang. Nung base sa datos noon, nung nagtanungan kami, tinignan namin yung mga hindi pumayag. Kasi may mga hindi pumayag pa rin kahit paano konti. Ang mga sagot nila ganito. Una, wala si nanay sa bahay. Okay? Ikalawa, kailangan isang guni kay tatay. This is in Muslim Mindanao. I'm just speaking from cultural data. Ang nag-decide daw sa kanila is ang tatay, wala. Ikatlo, nung panahon na yon, parang medyo nag-overlap yung panahon sa panahon ng Ramadan. Kaya nung nagkaroon ng planning para sa taon na ito, tinanong kaagad ni Secretary Herbosa, ano ba ang simula ng petsa ng Ramadan? Ang estimate is sometime around February 17. So ang naging directive ng Secretary, kailangan uunahan natin bilang respeto, hindi tayo makikisabay sa Ramadan. At the same time, masisiguro natin na yung padre de pamilya at saka lalo na ang nanay na may hawak sa bata ay nandoon sa bahay. Kaya simulan na natin ngayong Enero. So, Para at dito least sa bakante sila. supplemental vaccination natin na ito, ilan po ang target nationwide na mababakunahan kontra tigdaas, ASEC? Nationwide, Miss Weng, kung di ko hindi ko na memorya, nasa mga marami yan eh. Mga, I think, 10 million or 11 million yung target nationwide, which brings me, Miss Weng, to the second point ko dyan. Yung sa Mindanao, phase 1 pa lang po yan. Meron tayong phase 2, mga bandang Hunyo, gagawin naman sa Visayas tsaka sa Luzon. Dahil wag natin kalimutan, tayo dito sa Metro Manila, medyo mataas rin po yung mga bilang. Pero paliwanag po kasi doon, kasi marami talagang tao ang Metro Manila. But in terms of yung pang vulnerability, uunahin natin ang Mindanao. At saka bigyan niyo ho ng record book ang mga yon para nang maitago ho nila para makita ho nila kung lahat kailan ng ang bakuna, nandun. hindi lang Oo. tigdas, no? Oo. Yes. Opo. Parang baby book. Yung Yeah, iba nga oo, nagpapanukala at titingnan na namin, parang gawing electronic eh. Nasa panahon na tayo Yes. ng AI, ano ba namang Opo. QR code or something, di ba? Naiintindihan namin hindi lahat may cellphone, hindi lahat may internet. Pero at the very least, tama ka, Sir Weng, meron talagang record, mapapapil man o mapa-electronic. Alright. Yan. ASEC, thank Thank you. you, Good ASEC, luck sa po sa oras. immunization project na ito. Thank you. Thank you po. You're always welcome at magandang umaga sa lahat ng mga kapuso. Good morning, Salamat. sir. Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health patungkol sa kanilang